Hindi lang po kabataan ang may kasalanan. Minsan may problema rin ang magulang. Hindi lahat ng magulang, pero may mga magulang na walang pakialam sa mga anak nila. Kabataan ng pag-asa ng bayan. It's true, tama hindi? Tama, pero sa totoo lang, hindi lang kabataan ng pag-asa ng bayan, kundi pati magulang. Because sometimes, hindi lang kabataan ang may problema. Yung klase ng may gulang, yun din yung problema. Di ba? Nagkakaroon kayo ng problema, depende sa kung sino ang nagpalaki sa inyo. Bakit kayo mahiyain? Bakit ayaw niyong sumubok? Bakit kayo laging nasasaktan? Sino bang may kasalanan? So guys, hindi ko gustong sisihin yung magulang ninyo. Pero please, alam ko 10 years from now, magiging magulang kayo. So kung ayaw nyo magkaroon ng anak na ganito or klase ng situation ng mga anak ninyo, guys, please, vision anong klaseng magulang yung gusto ninyo. Kasi if you don't want this kind of child na maramdaman ng anak ninyo, kailan kayo mag-iumpisa? Kailan kayo mag-i-improve? Pag huli na, ulitin ko guys hindi lang po kabataan ang may kasalanan. Minsan may problema rin ang magulang. Hindi lahat ng magulang, pero may mga magulang na walang pakialam sa mga anak nila. Kasi bakit? Sino ba ang huhubog sa kabataan na pag-asa ng bayan? Magulang. Sino ba ang tutulong para makuha ng kabataan yung pangarap nila? Sino ba dapat yung maniniwala sa kabataan para kahit papaano makuha o matupad yung pangarap nila? Magulang o yung nagpapalaki sa inyo. Yes, kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero dapat kahit papano, yung magulang na nagpapalaki sa kabataan, sakto. Ang ano? So ngayon, kung may problema kayo sa magulang ninyo, hindi ko sinasabing masama sila. Hindi ko sila kayang baguhin, hindi na natin sila kayang baguhin. Nandito ako sa harap ninyo na sinasabi sa inyo na ano? Guys, 10 years from now, magiging magulang din kayo. So, anong klaseng magulang yung gusto ninyo? Hindi ko sinasabi uli na masama sila. Ang sinasabi ko lang, magiging magulang din kayo. Ang tanong, uulitin nyo ba if masamang karanasan ang naramdaman ninyo, naranasan nyo sa parents nyo, sa magiging anak ninyo? Because I don't want to see my child 10 years from now or kayo na ganito yung sitwasyon ng mga anak ninyo. Bakit? Mauulit-uli yung cycle. Napansin nyo? Pag broken yung family, minsan yung anak, broken. Napansin niyo, di ba? Kapag naging OFW yung mama, pagdating ng anak, nagiging OFW din. Kasi bakit? Walang katapusang cycle. That's why I want you to use your brain. I want you to use your will so that you could change the life of possible na magiging anak ninyo. Ang tanong ko, gusto nyo bang matawag kayo na walang kwentang mama, walang kwentang papa? If not, please start right now. Kasi kawawa yung magiging anak ninyo. Nasabi ninyo pag-asa ng bayan.